Grabe mga kaibigan, nabulok na tong GoPro ko. Nabulok na tong GoPro Hero ko. Kasi hindi na ako nakakapag-vlog ng parang ganito. Itong channel na to, nagkaroon kasi ako mga kaibigan ng 8 na monetized channel. Dalawa doon ay kasama to. Dalawa lang doon yung hindi siya AI generated. 6 doon puro mga AI generated. AI na may mga kanta, may AI na parang automatic na automation, may AI na automatic gagawa ng pelikula, may AI na automatic gagawa ng ano ba yung isa ko? Gumagawa ng parang mga data workflow, tapos mga tutorials, yan, tapos mga voice over na hindi rin ako yung nagbo-voice. So, mga ganun yung mga AI na ano ko, na-busy ako halos parang magdi 3 months ba or 2 months akong hindi nakakapaggawa. Ngayon mga kaibigan, wala lang, napagtripan ko lang. Gumawa kaya ako ngayon ng nako, mamatay ka ba? Wala, hindi naman. Ang GoPro ko kasi hindi ko na setup, namamatay siya pag hindi napipindot. Gagawa tayo mga kaibigan ngayon ng content na ang tanong ay mga dapat iwasan sa paggamit ng AI sa pag-YouTube para hindi siya ma-strike o ma-demonetize. Kasi usong-usong ngayon ng AI. At dapat naman talaga samantalahin mo yun, samantalahin natin yung ano. Sino nanonood? Ginaano nga kayo sa biglang? Usong-usong ngayon yung AI. So kapag napag-iiwanan ka, dapat ginagrab natin yan eh. Dapat i-grab natin yung mga AI generations na yan. Pero dapat alam din natin kung ano yung mga dapat iwasan sa paggamit ng AI. Ngayon kasi pag hindi ka sumabay sa AI, ang mangyayari niyan ay parang sinasayang mo yung oras, sinasayang mo yung panahon na meron naman ng pagkakataon, pero nagpo-focus ka sa paano mag-edit, nagpa-practice ka mag-edit. Ngayon may mga AI na ngayon na nag-edit ng mga video, may AI na ngayon na nagsusulat ng mga script. So ano na tayo, alamin na natin ang mga dapat iwasan sa paggamit ng AI. Alamin na natin ang mga dapat iwasan sa paggamit ng AI sa YouTube, mula sa reuse content, sa copyright, mga deepfakes na mga tinatawag, hanggang sa misleading at spam para iwas strike. Yeah, pinahinto lang, di na alam ang gagawin. Kanina, kuha mo yun to. Ngayon naman, iba na naman. Hindi alam ang gagawin. Pag pinahinto, mag-cellphone. Oo nga pala. Kaya puro cellphone. Nanginginig pag hindi nakaka-cellphone. Nagtitigas na yung kamay. So, asa na nga ba ako? Na-distract ako sa anak ko, pero mas maganda nito, hindi ko na to i-edit eh. Kasi mga kaibigan, uso na ngayon yung AI tools para gumawa ng script, ng boses, ng thumbnails, kahit ang paggawa ng thumbnails, caption, at kahit video clips. Malaking tulong yan, yung AI na yan, lalo na kung beginner ka, tapos gusto mong mapabilis ang content creation. Pero may kapalit yan syempre, kapag mali ang paggamit, pwede kang ma-copyright claim, ma-community guideline, mga community strike, limited ads, o demonetization. Kahit na kahit na hindi mo siya intention. Dito, sa gagawin natin ay iisa-isahin natin ang mga dapat iwasan. Plus, syempre, magbibigay na rin ako ng tips para safe at legit ang mga AI-assisted YouTube workflow mo. Yung mga kadigan na AI-assisted. Hindi siya AI, pure AI talaga. Kailangan i-assist ka na parang ang lalabas, kahit na purong AI, kailangan papalabasin natin na AI assisted lang. Dapat meron ng human touch. Ito mga tackle natin. Naku, malulubat na, paano ba to? Pero hanggat maaari, gusto ko sana i-tackle ito eh. Iwasan ang reuse content at puro AI compilation. Iiwasan din natin yung mga copyright music footage. Kahit AI yung gumawa, minsan kahit hindi halata, medyo iiwasan natin yan. Tapos iiwasan din natin yung mga deepfake o yung mga AI face or voice na ginagaya mula sa ibang tao. Tapos pang-apat, iiwasan natin ang misleading na thumbnails at clickbait. Iwasan din lalong-lalo ito mga kaibigan. Iwasan ang medical, finance, and legal misinformation.
Tsaka iwasan ng spammy automation. Yung mga mass uploads, same template, iwasan din ng AI content na walang human value. Yan ang mga gusto ko i-tackle. Iwasan ng fake engagement at mga bot comments para lang makuha mo yung retention at saka yung pansin. Number 9, iwasan ng pagre-upload ng mga trending clips na AI voice over lang. Tapos, ang gusto ko magbibigay rin ako pang 10 yung mga quick checklist bago mag-upload para So, ano nga ba yung number 1 natin? Ang number 1 natin is iwasan yung reuse content at puro AI compilation. Ito yung no added value mga kaibigan. Kasi, pwede ka naman talaga gagamitin mo yung isang content na topic na ganyan at gagamit ka ng AI para sa mga B-roll, pero dapat may added value ka. Halimbawa, kung AI generated ang video mo, pero wala kang original na value, yung wala kang analysis. Dapat meron kang analysis. Dapat meron ka ng commentary, ng tutorial experience na, o kaya narrations lang siya kahit hindi nakikita yung mukha, pero meron ng insights kahit pa AI voice lang yun. Kahit alin doon mga kaibigan, kung halimbawa, talagang AI na AI yung dating mo, pero yung narration mo AI pa rin, lalagyan mo siya ng insights na talagang sa'yo lang talaga, original na sa'yo yun. So pwede itong yun, kapag wala kasi nung insights ng narration tsaka yung tutorial analysis commentary, pwede rin yung ituring na reuse or low effort type of content. Ang example na risky yan is yung templated. Alam niyo yung templated, yung pare-parehong template, parang papalitan mo lang yung text. Yan, na-experience ko yan nung gumawa ako ng remix channel. Tapos ang pinang-remix ko is si Suno. Yung kanta, tinatype ko na disco type, yung remix ko ng ganyan. Tapos yung thumbnails ko naman, gumawa ko ng isang graphic artist na GPT. Kasi nakakagawa nun eh. Siya ang nagagawa ng pinapalit-palitan niya lang yung text. Nadali ako doon. So, hindi siya maganda, yung may parehong template. Nare-reuse content yung mga kaibigan. Although minsan hindi ka ma-demonetize, pero masasama ka dun sa tinatawag na shadow ban, yung sudden bagsak ng views. So nangyari sa akin yung mga kaibigan. Iwasan nyo yung templated na thumbnails. Tapos yung compilation clips ng mga AI voice, yung parang pinapabasa mo lang. Halimbawa, gumamit ka ng application, tapos nire-record mo lang, parang bino-voice off. Di ba meron ng speaker icon? Kiklik mo lang yung speaker icon, tapos babasahin niya lang yung nandun sa webpage. Huwag ganun mga kaibigan, na ma-reuse content ka rin ng mga kaibigan. Tsaka yung mga stock videos plus yung generic AI voice at walang sariling angle, yung parang masyadong robotic na AI voice. Huwag yun mga kaibigan. Madalas nyo yun makikita sa mga free. Kung gusto nyo mag-AI content, mag-subscribe na kayo sa talagang yung paid application na kasi yun may mga sariling angle yun, tsaka meron yun ng custom prompt na pwede nyo i-command na gusto ko yung nagsasalita or narration ko intense, masyadong magsalita, na kapag nagsasalita halos may pasigaw-sigaw pa. Yan, pwede nyo siyang gawin ganun. Tsaka dapat may safe approach, tandaan nyo yun. Minamadali ko mga kaibigan kasi malulubat na ako. Sana naiintindihan pa rin yung maglagay kayo ng unique script. Kahit halimbawa nagpagawa kayo ng script sa AI na kung anong application ang gusto nyo, dapat meron pa rin kayo ng sariling example. Halimbawa itong nagagawa kayo ng sariling script, dapat may sariling paliwanag pa rin kayo, sariling example, sariling yung opinion, sariling steps, tsaka case study. Yan, mag-edit ng pacing or yung visuals, on-screen note at structure. Pwedeng kung kung halimbawa ayaw nyo yung nakikita yung mukha nyo, pwede to. Mag-edit na lang kayo ng mga visuals tsaka mga on-screen notes at structures. Pwede naman kayo magpa-generate ng imahe, tapos yung gagawin yung B-roll, ipapatong nyo habang kayong nagsasalita. So hindi naman lagi-lagi na bawat salita ay meron ng ganun, o kaya mga footage, basta wag yung mga stock footage, hindi tayo doon. Ang tinutukoy, Viva Records, yan ang nagka-copyright. Ngayon, kahit halimbawa
gumamit ka ng mga copyright music, ay madadali ka rin dyan, iiwasan natin yan. Pero paano yan? Gusto kong magawa ng isang music channel na compilation ng mga kanta ng mga OPM. Ganito ang gawin mo mga kaibigan. Meron naman ang application, paid application na gumagawa ng mga ganon. Ang kuhanin mo, wag kang mag-download tapos version mo sa kanya. Halimbawa si Glock 9, rap yun eh. Pwede kang mag-version ng rock version ni Glock 9. Siguro nakakapanood na kayo ng ganyan. Pero ang gagamitin yung kopyahan is hindi yung yung original. Maghanap kayo ng cover song. Same lang naman ang lyrics dun eh. Maghanap kayo ng cover song tapos i-download nyo. Yun ang ipa-generate nyo ng panibago gagawin. Halimbawa kung di man reggae o kaya reggae rap o kaya rock version ng Glock 9, yung Serena rock version. Pero kinuha niya ang video dun sa nag-cover lang, hindi talaga mismo kay Glock 9. Ngayon naman, paano naman sa thumbnails? Sa thumbnails naman, pag pina-generate nyo siya, huwag kayong, ang gawin nyo, gumamit muna kayo siguro ng Photoshop, pwedeng ganun, parang palakihin mo muna mata, kaya basta parang i-cartoonize mo muna siya, bago mo po siya i-generate sa isang application, paid applications din, na mag-generate ng thumbnails nyo at background. Tapos ang common trap kasi na nangyayari dyan is, sabi nila AI naman to, safe naman to. Hindi kasi laging ganun mga kaibigan. Iwasan nyo yung, sabi ko nga, popular song sa background na hindi license. Yan. Clips mula sa movies, TV, other creators na walang permissions. Huwag kayo kumuha sa movies, sa other creators na walang permissions. Although, pwede naman yun mga kaibigan, kaso nga lang, hanggat maaari kasi wag sa mga movies, mga TV or other creators. Pwede ka naman kumuha, magpa-generate. Ang usapan nga natin dito is AI, so magpa-generate ka lang ng mga clips, maglagay ka na lang ng prompt na halimbawa kayo po na nakaupo o yun. Gumawa ka ng ng pa-generate mo gumawa ka ng isang isang politician na na nakaupo sa sa trono sa Malacanang. Generate mo yun, tapos yun ang ilapat mo ngayon sa may lyrics. So safe approach yun mga kaibigan. Gumamit ng YouTube audio library kung gusto mo naman yung may background o mga sound effects. Pinaka-safe talaga ang YouTube audio library. Gumamit ka rin ng mga royalty free stock na may tamang license. May mga makikita ka sa Google niyan. O kaya naman gumawa ka na lang ng sarili mong assets or mga recording graphics. Pwede kang gumawa ng sarili mong mga graphics sa mga ganun. So, yun ang i-combine mo sa AI. Dapat kasi kaibigan, pinaka-technique talaga, human touch kapag mag-AI content ka. Kahit na 90% ay AI, kailangan hindi mawala yung tinatawag na human touch. Dapat may human touch. Ito number 3. Importante ito. Ito yung high risk talaga. Yung iwasan mo yung deepfake, yung paggaya ng mukha o ng boses ng ibang tao nang walang pahintulot. Kahit sabihin mo kung may pahintulot pa yan, madadali ka dyan minsan eh. Yung gagayahin mo, yung parang papalabasin mo na totoo talaga na nangyari yun o totoo talagang siya yun. Huwag mo gagawin yun. Di baling halatang AI, halatang basta medyo malayo. Ano gusto mo palabasin na sinabi ni presidente ganito, ay madadali ka yan. Bukod sa hindi yan pasok sa YouTube, may kaso pa yan mga kaibigan. Iwasan din yung pagkuklone ng boses mga kaibigan. Yung AI voice ng isang celebrity or ng politician. Nako, lalo yung face swap. Yung wag ganon, iiwasan nyo yan. Mas maganda pa rin yung halimbawa kung gusto mong may kanta si Glock 9, gusto mo boses mo parang cover mo, pwede yun kasi ikaw naman yun eh. So, walang doon. Pero iwasan yung mga kaibigan yung deepfake. Mag-AI tayo mga kaibigan pero iiwasan natin yung deepfake. Yan, number 4. Ito, iwasan natin ang misleading na thumbnail sa clickbait. Lalo na kung AI generated, naku po. Wag na wag. Bukod sa nakakasira siya ng algo, nakakasira pa siya ng reputasyon ng channel mo. Ang AI thumbnails, fine lang yan, pero bawal yung nanlilim lang. Iwasan yung before tsaka after na fake results. Yung props ng screenshots na gawa-gawa mo lang, hindi naman totoo. Kaya thumbnails na ibang topic kaysa content. Yan, kahit naman hindi, ayan, bawal talaga sa YouTube yan. Hindi yan maganda, nakakasira yan. Dapat yung thumbnails natin accurate sa video. I-highlight lang yung mga tunay na value, mga step-by-step na tutorial or mga settings. Number 5, makahabol kaya tayo mga kaibigan. Yung iwasan ng misinformation, lalo na dun sa health, finance, tsaka legal. Ako, delikado yan mga kaibigan.
Kailangan, lalo kung sa health, ang sasabihin mo lang yung totoo talaga. O kaya meron ka ng doktor talaga na lisensya. Biro yung buhay ang pinag-uusapan doon. Ang AI, can hallucinate yan. Kapag nagsabi ka ng maling advice, pwede kang ma-report at mawalan ng trust. Iwasan natin yung guaranteed cure, yung mga salita ng mga guaranteed, yung mga instant money, yung mga ganyan. Lalo yung legal, medical statement na walang sources, nako, outdated din na info, lalo na yung sa policies, mga app settings, mga rules. Eh, sayang naman ang oras ng tao kung pinapanood nila yung video mo na ang sinasabi mo yung mga updated lang. Dapat, ang safe approach is i-verify sa official sources. Sabihin, for educational purposes only, kung applicable yon. Maglagay ka rin ng mga citations or mga links sa description ng mga official pages para pwede nilang i-check talaga. Binibilisan ko, man. Number 6, iwasan ang spammy automation, yung mass upload, yung same template tsaka low effort. Sinabi ko na yung same template tsaka low effort. Yung dahil ang bilis-bilis mo lang naman nagawa, tinudaan mo na sa isang araw 10 upload, yan, spammy yan. Minsan, okay yan sa loob ng mga 2 to 3 days, pero after na matrace ni algo yan, mawawalan ka na ng ano yan, mawawalan ka na ng views yan. Ngayon sabihin mo na, bakit kaya? Anong nangyari? Nasira yung algo. Nasira yung algorithm ng channel ko eh. Hindi na kasing lakas dati. Kasi, binira mo ba naman ang binira kahit gaano kaganda pa yung pagkagawa mo? Kung in-spam mo naman yan, mas maganda kaibigan, 2 to 3. Kung talagang madali lang sa'yo gumawa ng video. Pero mas maganda ako, kung tutusin, gusto ko 1 lang. 1. Kaysa sa mag-automation ka ng spammy, yung parang mass upload, mag-mass channel ka na lang. Kaya mong gumawa ng 10 to 50 uploads. Kaya mong gumawa ng gano'n. Gumawa ka rin ng 10 to 50 channels. Tige isang upload lang araw-araw. O diba? Same voice, plus same stock clips, same script structure. Huwag mong gagawin yun mga kaibigan. Madali lang naman mag-gets yun eh. Kasi yung templated, yung same. Huwag yun. Iwasan nyo yun, yung mga keyword stopping na title ng description na hindi naman totoo. Alam nyo ba? Sa bagay pwede yun, alam nyo ba? Pero yung paulit-ulit lang na guaranteed kumita ako ng pera. Dapat quality over quantity. I-customize ang bawat video, yung intro, yung examples, visual pacing, tsaka real storytelling. Dapat totoo. Number 7. Check ko nga muna, nakapatay kasi siya eh. Hindi na kasi ako nakakatingin doon sa, baka wala na to eh. Baka lobat na to. Ayan, meron pa, nakaka 19 minutes na tayo. Hindi ko na kasi tinitingnan yung, di ba yung GoPro meron ng hinginan? Hindi ko na tinitingnan. Tinitingnan ko lang ako nagbi-blink tapos kung saan ako tumitingin. Ito na, number 7, mukhang aabot pa tayo. Naku, kunti-kunti na lang ang battery ko. Iwasan ang AI content, number 7, na walang human value. Yung nga sabi sa inyo, human touch, walang personality or experience. Yung parang alam na alam mo talaga na alam ng audience ng YouTube na na AI lang talaga. Iwasan niyo yung robotic voice plus generic tips. Walang demo, walang proof, walang personal angle. Mga parang naglagay ka lang ng ng still image tapos nilagyan mo na ng Suno Music na AI na kanta, kahit na visualizer wala. Sabi nga kahit na visualizer hindi rin na-approve eh. Yung still image lang, wag yun mga kaibigan. Iwasan ng AI content na walang human value, walang personality experience. So kaya naman, kwento na nga lang, ang alamat ni Laila. Tapos, boses na nga lang, kasi pina-generate mo lang yung kwento, wala pa ng mga magalaw-galaw, kaya wala pa ng parang mga, kahit comic-con na tinatawag yung mga comics, yung parang mga visuals, wala nang gano'n. Talaga makakapag-mass upload ka nun, pero possible kasi sayang lang ng pagod mo doon kasi hindi ka naman ma-monetize no? O kung monetize ka na tapos tsaka mo siya ginawa, masisira yung algo mo. Wag yun, magdagdag ka na lang ng checklist, ng demo, ng workflow, ng real use case. Ipakita yung screen recording, mga behind the scene, mga steps, mga ganyan. So, number 8, iwasan ang fake engagement. Ito, wala pang AI,
dati pa to sinasabi na to, yung mga bot comments, mga sub for sub or click farms, wag na yan mga kaibigan. Minsan kasi normal lang sa atin na maghangad na ma-monetize na kaagad, kaya ganyan sumasali tayo sa mga sub for sub groups, mga auto comments, spam tools, mga paid bot comments, bumibili tayo ng mga ganyan. Pero wag na lang mga kaibigan kasi hindi mo rin siya magpapakinabangan kalaunan eh. Pwede kang ma-monetize pero wala ka rin views. So, mababurn out ka lang. Kaysa dun sa talagang hinanap mo talaga yung viewers mo. Tapos pag nung dumating na ang time na kinilala ka na ng algorithm, is ready ka na at alam mo na yung gagawin. Yun yung number 8 natin. Iwasan ng fake engagement. Number 9, last na to mga kaibigan. Number 9, iwasan ng re-upload ng mga trending clips na AI voice over lang. Iwasan ang re-upload ng trending clips. Alam niyo yung mga kaibigan, yung wala na nga mukha, may nakikita ko sa Facebook. Ganun. Pero yun, may mga mukha pa nga yun, medyo okay pa nga yun eh. Kaso nga lang, may mukha nga, walang voice. Mukha lang niya, nagaganon lang siya. Mukha lang, walang voice. Pero naman, tingnan natin itong mga kaibigan, gagawin niya, ang galing talaga, ang galing. Voice nga, wala namang muka. Tayo dyan. Tapos ang nangyari, ginawa na yun ng iba. Parang mangyari, may gumawa na nun na iba, ginawa niya na, pumasa yun, hindi siya, pumasa eh. Ginaya niya rin, naglagay din siya ng mukha niya. Pinatong niya dun sa mukha, nung dating may mukha. Pre-upload na yun ng trending clips. Hindi sablay. Kung yung gagawin yung mga kaibigan, kung gagamit ng clips, dapat transformative use. May commentary, may critic, may breakdown. Tapos limitahan yung clips. Maglagay ng heavy editing. Add your own analysis and visuals. Yan. Bakit kung sinabing heavy editing? AI generated na nga yan eh. Hindi ka na nga nahihirapan eh. Kahit man lang sa edit, medyo mahirapan ka naman, medyo galingan mo naman. So ganun yung mga kaibigan. Nadali na rin natin yung natin. Yung 9. Nadali na natin yung 9. Ulit natin. Number 1, iwasan ang reels content at puro AI compilation. Number 2, iwasan ang copyright music footage kahit AI lang ang gumawa. Number 3, iwasan ang deepfake. Nako, delikado. AI face or voice na ginagaya ang ibang tao. Number 4, iwasan ang misleading na thumbnails at clickbait. Number 5, iwasan ang medical, yan, finance, legal misinformation. Number 6, iwasan ang spammy automation or yung mass upload tapos same template. Number 7, iwasan ang AI content na walang human value. Iwasan din number 8 ang fake engagement at bot comments. Number 9, iwasan ang pagre-re-upload ng trending clips na AI voice over lang. Tapos eto na, yung siyam na yon, yun na yun. Quick checklist muna bago mag-upload. Dapat AI assisted content. Dapat check mo bago ka mag-upload, kailangan masasabi mo, check yan. Yung ginawa mo ba original script at hindi copy paste? May unique value ba yun? Kung kung ano ba kinopya lang. May tutorial or demo or opinion or analysis. Tapos may license royalty free at values visuals bang music? Hindi ba misleading ang thumbnails mo? Verified facts ba yon? Hindi ganaya ang boses or mukha ng iba? May editing touches, captions, overlay or chapters. Dapat yon. Ito mga mga madalas ko na babasa sa comment section. Bakit limited ads lang daw? Madalas dahil low effort or reuse vibe. Yan, dagdagan ang original commentary at edits. Mawala yung limited ads na yun. Tapos may copyright claim ka. Palitan mo lang yung music or yung footage. Gumamit ka ng mga license assets. Yung robotic pakinggan, ayusin ang pacing. Maglagay ka ng poses, emphasis. Gumamit ng better na text-to-speech settings o real voice. O kaya bumili ka o mag-subscribe ka sa mga paid applications. Paano kung hindi pumapasa sa audience retention? I-cut mo lang yung dead air, dagdagan ng visuals, mabilis na hook sa first 10 seconds. So yun lang yan. Kailangan ang retention talaga sa first 10 seconds. Yun ang pinakamali. Tapos, paano yung mali-mali info? Double check lang sa official source bago i-publish. So yun lang mga kaibigan, ang conclusion ko dito ay ang AI, tool siya, hindi siya shortcut. AI is a tool, not a shortcut. Ang pinaka-importante, original value, honest presentation, license assets, plus verified info.
Kapag nasunod mo yan, safe ka at mas mataas ang chance na tumagal ang channel mo. Gusto mo ba ng mas specific? I-comment mo naman kung ano yung niche na channel mo. Huwag rin kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel. Muli, ako si Richard Belen. Upload ko na agad to. Goodbye mga kaibigan.